Livestream sa Facebook. Bago tayo magsimula, gusto ko lang magpasalamat sa mga bago kong mga tagapakinig. Sana tangkilikin nyo pa ang channel na ito. Gagawin po namin ang makakaya naming na masiyahan kayo sa bawat ina-upload namin dito. Muli maraming salamat po at magandang gabi. Hi Mr. Joe. Magdalawang linggo na po ako na sumubok na mag-online sale sa Facebook app. Tuwing tanghali po ako nag-livestream para ipakita sa mga kakilala ko ang mga second-hand o kilala sa tawag na ukay-ukay na mga damit, na nabili ko lang din sa kakilala ko bilang bundles. Tulad po ng iba, gusto ko din pong kumita kahit nasa bahay lang ako at habang nag-aalaga sa 1 taong gulang kong anak. Sa una po di naman mahirap, kasi laway lang naman ang puhunan mo habang isa-isa kong pinapakita ang mga items ko. Kung may bibili, kunting balot lang at ipapadala ko agad sa mga kilalang branch. Sa isang sikat naman ang transaction kung magbabayad na sila. Sa una po, nangangapa pa talaga ako. Pero nung nag-1 linggo na ako sa ginagawa ko ay nakaya ko na ang galawan sa trabaho ko. Mabuti nga po to, kasi hawak mo ang sarili mong oras. Sa una pa nga po, 1 o 2 o kaya minsan 3 lang kung may sisilip sa livestream ko, tapos aalis agad. Kaya nakagawa ako ng ibang paraan para dumami ang followers at viewers ko. Hello mga online suki ko, sa mga followers at friends ko dito sa Facebook, may mga bago pala akong mga damit dito. At mula 10 hanggang 25 ay nagbibigay ako ng 10% discount. Kung nagustuhan nyo ang mga damit, pamay na lang kayo. Sabi ko pa habang inisa-isa kong itinatapat sa cellphone ang mga damit na naka-hanger habang naka-livestream ako sa Facebook. Mas lalo pa akong ginanahan ng padami na ng padami ang nag-view sa livestream ko. Mukhang mauubos yata kaagad itong paninda kong mga damit dahil marami ang gustong bumili. Wika ko pa habang isa-isa ko nang nireplyan ang mga customer ko. Nang natapos na ang ginagawa ko mula sa negosyo kong ukay-ukay ay mabilis naman akong nagtungo sa kusina, para maghanda ng panghapunan. Ilang oras na lang din kasi ay uuwi na ang aking asawa galing sa trabaho. Natigilan pa ako nang may marinig akong malakas na kalabog mula sa taas ng 2nd palapag. Naisip ko na baka nahulog si Jemboy. Kaya nagtatakbo akong nagtungo sa 2nd palapag. Nakahinga ko ng maayos ng pagbukas ko sa pintuan ay nasa kama lamang si Jemboy at natutulog pa rin ito. Kaya nagdesisyon akong hayaan muna siyang matulog habang may ginagawa ako sa kusina. Nawala na sa isip ko ang malakas na kalabog kanina, dahil naabala na ako sa ginagawa kong pagkain. Mula sa labas ay narinig ko ang pagbusina ng sasakyan, alam kong si Albert na yon. Kaya mabilis akong nagtungo sa sala para salubungin siya. Hi, pagod ba sa trabaho? Tanong ko pa sa kanya. Di naman masyado, si Jemboy pala. Tanong pa niya sa akin. Ayon tulog pa hanggang ngayon, napagod sa kakalaro. Sabi ko pa habang inilapag ko na ang mga pinggan sa lamesa. Oh mahal, kamusta naman yung negosyo mong ukay-ukay? Tanong ng asawa ko na si Albert habang sumasandok siya ng kanin mula sa lamesa. Ito mahal, kumikita na ako. Siya nga mahal, salamat pala sa pagpayag mo na mag-online sale ako ng ukay-ukay. Natutuwa akong di ka nagdalawang isip na pagkatiwalaan ako sa ganitong negosyo, seryoso ko pang sabi sa kanya. Ano ka ba mahal, asawa kita, natural na pagbigyan kita sa nais mo, at isa pa negosyo ang pinag-uusapan natin. Masaya nga ako dahil gumagawa ka ng paraan para di ka ma-bored dito sa bago nating nililipatan, natatawang wika pa niya sakin. Ang swerte-swerte ko naman pala sa asawa ko. Di lang mabait, mapagbigay pa. Natatawa ko pang sabi sa kanya. Mas ako nga ang maswerte sa'yo mahal, dahil di ka lang maganda, sexy at mabait pa at saka madiskarte sa buhay. Ano pa ba ang hinahanap ko? Nasa sayo na ang lahat ng katangian ng isang babae na pinapangarap ng mga kalalakihan. Sabi pa niya sabay kindat ng isang mata nito sakin. Kinilig naman ako dahil sa kanyang sinabi. Naku mahal, binobola mo naman ako sabi ko pa sa kanya. Aba,
Hindi kita binobola mahal seryoso ako sa sinasabi ko, mabilis pa niyang sagot sakin. Oo na, sige kumain na tayo, baka kasi gigising pa si Jemboy. Sabi ko na lang sabay abot ng ulam na nasa lamesa. Mabilis nga po lumipas ang araw Mr. Joe, ay napansin ko na wala na pala akong stocks na mga bundles na mga damit. Kaya napagdesisyonan ko na magtungo sa suki ko para mag-order. Naku Ma'am Bernadette, naubos na po ang mga bundles, marami din po kasi kaming mga suki. At saka po delay ang delivery para bukas, dahil nagka-problema daw po sa mga cargo, wika pa ng isa sa pinagbilhan ko ng mga bundles na mga damit. Ganun po ba ma'am? Kailan daw darating yung cargo na mag-deliver ng mga damit sa inyo? Tanong ko pa sa kanya. Siguro po within 2 weeks pa po ata, nanggaling pa po kasi yun sa ibang bansa. Mabilis namang sagot nito sakin. Okay paki-update na lang po ako ma'am, maraming salamat po, sabi ko pasabay alis sa maliit nilang factory. Sige po Ma'am Bernadette, pasensya na po talaga kayo, wika pa niya habang nakisabay na rin siyang lumabas mula sa maliit nilang factory, pilit ng ngiti lamang ang sinagot ko sa kanya. Sumakay na ako ng jeep. Habang nasa loob ako ng jeepney ay bigla akong napaisip. Saan kaya ako pwedeng makakuha ng bundles na ukay-ukay? Sabi ko pa sa aking sarili. Nang bigla kong naalala ang kaibigan ko na nag-online sale din ng mga ukay-ukay. Kaya mabilis ko siyang tinawagan pagkadating ko sa bahay. Mabilis naman nagring ang cellphone na tinawagan ko, di naman nagtagal ay sinagot na niya ang tawag. Hello B, kamusta ka na? Nakita pala kita sa livestream mo, ang dami mo na palang viewers wika pa niya sa masigla na boses. Oo nga B nabigla nga rin ako, sagot ko pa sa kanya. Tika napatawag ka pala, tanong pa niya sakin. Kasi B, may alam ka bang ibang kakilala na nagbibinta ng mga bundles na ukay-ukay? Kasi doon sa suki ko na factory, madelay daw ang cargo nila ng 2 linggo, sayang naman kung maghihintay pa ako sa kanila at baka magsiwalaan ang mga viewers ko kapag wala akong ipakita sa kanila na mga damit mahaba ko pang paliwanag sa kanya. Ganun ba B? Oo may kakilala ako at mura pa ang bintahan nila sa mga bundles na ukay-ukay, makakatipid ka doon, masigla pa niyang sagot sakin. Talaga ba B? Saan yan? Para naman mapuntahan natin bukas, masaya ko pang tanong sa kanya. Talaga bang sasama pa ako? Natatawa pa niyang tanong sakin. Oo naman, baka kasi kailangan mo na rin bumili ng bundles, ikaw, baka mabili ko ang lahat ng bundles at mauubusan ka, pabiro ko pang sabi sa kanya. Oo nga be. Kunti na rin pala tong bundles ko dito, kailangan ko ng mga pang baby dress, wika pa niya. Mabilis kaming nagplano kung anong oras kami magkita at kung saan. Dahil di naman traffic, kaya mabilis lang kami nakarating sa sinasabing factory. Malaki pala to, kaysa factory na kinukuhanan ko ng mga damit, sabi ko pa habang nakatingin sa malaking gate. Oo B, at marami silang mga stocks dito. Tsaka dito din kumukuha ang ibang malalaking tindahan ng mga ukay-ukay. At dito makahingi ka pa ng big discount kung marami kang bundles na mabibili, sabi pa ng kaibigan ko habang pumasok na kami sa kulay green na gate. Sa nakikita ko, para siyang lumang bahay na pangmayaman, malawak pa ang bakuran, pero ginagawa na lamang siyang tambakan ng mga damit na second hand. Bahay ba ito dati? Mangha ko pang tanong sa kaibigan ko. Oo daw, minsan na rin ako nagtanong tungkol dito sa malaking bahay, may nakatira daw dito noon, pero ang pagkakaalam ko nag-migrate na sa ibang bansa ang totoong may-ari nito, tapos bininta sa murang halaga, sagot pa ng kaibigan ko. Namanghal naman ako sa sinabi niya, in fairness ang dami niyang alam, di na ako nagsalita pa nang may sumalubong na sa amin na isang lalaki. Magiliw naman nila kami inassist. Dinala nila kami sa loob at doon namin sinabi ang mga kailangan namin. Habang nakaupo kami sa mahabang upuan ay may napansin akong isang babae na nakabisteda ng kulay puti, nakalugay pa ang mahaba nitong buhok. Nagtataka ako kung bakit siya nakabisteda, samantala halos nakapantalon ang lahat ng mga workers dito sa loob ng factory. Muli ko siyang tinignan, nakita ko siya sa may pintuan nakatayo at hindi man lang gumalaw. Kaya nagtataka akong napatingin sa babae.
Bigla na lang ako nagulat nang kinalabot ako ng kaibigan ko. Kaya napalingon ako sa kanya. Bakit, anong nangyari sa'yo? Ba't hindi ka man lang sumasagot sa mga tanong ko? Nagtataka pa niyang tanong sakin. Yung babae na nakabisteda, siya yata ang may-ari ng factory na ito, sabi ko pa sa kanya. Napalingon din siya sa direksyon kung saan ako nakatingin. Nasaan? Wala naman sabi pa niya. Nasa pinto nakatayo, sabi ko pa, pero nagtataka akong muling napatingin sa may pintuan, wala na doon ang babae na nakabisteda. Baka umalis na, sabi na lang ng kaibigan ko sakin. Baka nga, sabi ko na lang. Pagkalipas ng ilang minuto ay nasa harapan na namin ang mga bundles na kailangan namin. Laking tuwa ko naman dahil mura ko lang nakuha ang mga bundles na kailangan ko. Kaya nakatipid ako ng husto. Dahil hindi naman namin kayang pasanin ang mga bundles. Kaya kumuha na kami ng 2 taxi at inilagay sa likod ng sasakyan ang mga nabili namin. Nasa kabilang taxi naman ang kaibigan ko, dahil sa ibang lugar naman siya nakatira. Pagkadating ko sa bahay ay pahapon na, kaya pumunta muna ako sa bahay ni Mama para kunin si Jemboy. Bukas ko na lang aayusan ang mga iyan, tinatamad na ako, sabi ko pa sabay liyad ng katawan. Papatayin ko na sana ang ilaw sa may sala nang may napansin akong anino na dumaan sa bakanteng kwarto kung saan nilagay ko ang mga nabili kong mga bundles na ukay-ukay. Kaya dahan-dahan akong naglakad patungo sa bakanteng kwarto at dahan-daang sumilip. Ano ba yun? Akala ko pa naman may tao nang nakapasok, guni-guni ko lang yata, haay, makaalis na nga, bulong ko pa. Kaya tuluyan ko nang pinatay ang ilaw sa sala at nagpatuloy sa paglabas ng bahay para pumunta sa bahay ni Mama. Saglit lamang ako sa bahay ni Mama at muling bumalik sa bahay namin para mag-asikaso ng pagkain para sa hapunan namin. Pagkadating namin ng anak ko sa harap ng bahay ay nagulat pa ako nang nakita ko mula sa labas na nakasindi na ang ilaw sa sala. Bakit bukas ang ilaw sa sala? Ang alam ko, pagkaalis ko ay pinindot ko yung switch, sabi ko pa. Baka maagang umuwi si Albert. Naku, hindi pa naman ako nakapagluto ng hapunan. Wika ko pa habang nagmamadaling naglakad patungo sa pinto para buksan, pero laki ng pagtataka ko kung bakit nakalak ang pinto. Ang pagkakaalam ko, kapag nasa bahay na si Albert ay hindi niya nilalak ang pinto lalo na't nasa labas kami ni Jemboy. Albert, nandyan ka na ba? Sigaw ko pa sa kanya, pero walang sumagot. Nakaramdam na ako ng takot. Paano na lang pala kung inakyat na ng magnanakaw ang bahay namin? Ate, naiwan mo ang bag ni Jemboy, wika pa ng kapatid kong lalaki na si Jake. Jake, tumawag ka ng barangay tanod. Sa tingin ko may nakapasok sa bahay. Seryoso ko pang sabi sa kanya. Seryoso ka ba, Tay? Paninigurado pa niya. Oo, bilasan mo na, dalhin mo si Jemboy. Utos ko pa sa kanya. Ikaw, ano ang gagawin mo? Naguguluhang tanong pa niya sakin. Papasukin ko ang bahay, tatawag ako sa iyo kung wala namang kainahinala, sige na umalis na kayo, sabi ko pa sabay bigay kay Jemboy. Kinuha ko ang susi na nasa shoulder bag ko at ipinasok sa doorknob. Nang napansin kong di na nakalak ang pinto, kaya dahan-dahan kong pinihit ang serador ng pinto. Dahan-dahan kong tinulak ang pinto, at dahan-daang humakbang papasok sa sala. Malakas ang kabog ng aking dibdib at pinapawisan. Tinungo ko ang kusina para kumuha ng panglaban kung totoo nga na may masamang loob ang nakapasok. Umikot pa ako sa buong bahay, pero wala akong nakita na kahinala na may pumasok sa loob ng bahay, walang nagbago sa mga kagamitan. Napasulampak pa ako sa sofa at napakamot sa ulo habang tinawagan ko si Jake sa cellphone. Di naman nagtagal ay dumating na si Jake habang kalong niya si Jemboy. Pasensya ka na, Jake, masyado na yata ako napagod sa araw na ito, kaya kung ano-ano na lang ang napapansin ko na di naman totoo, wika ko pa sa kanya. Magpahinga ka na lang muna, Tay, baka nga nasubrahan ka ng pagod. Kaya kung ano-ano na lang ang nakikita mo, ako na lang muna ang titingin kay Jemboy habang wala pa si Kuya Albert, wika pa ni Jake sakin. Tumango na lamang ako at humiga sa sofa. Hindi ko moari kung bakit ako nakaramdam ng sobrang pagod at antok.
Nagising na lang ako nang napansin ko na nakalutang na ako sa ere, pagkatapos ay naramdaman ko ang lambot ng kama. "Oh mahal, nagising ba kita?" Wika pa ni Albert sakin. "Binuhat mo ako papunta dito sa kwarto natin." Mangha ko pang tanong sa kanya. "Oo, bakit kayang-kaya naman kita eh?" Pagmamayabang niya sakin. "Ang bigat-bigat ko kaya mahal, pero pasensya ka na ha, kung di ako nakapaghanda ng hapunan," sabi ko pa sa kanya. "Ayos lang yun, pauwi na ako nang tinawagan ako ni Jake. Kaya nagdesisyon na lang akong bumili ng pagkain sa labas, tsaka nga pala kakaalis lang ni Jake," sabi pa nito sabay pasok sa banyo. Napalingon ako sa orasan, mag-11 na pala ng gabi. Mahaba pala ang naging tulog ko, bulong ko pa sa sarili. Kinabukasan ay muli akong naging abala sa pagtanggal ng mga damit mula sa supot. Inisa-isa naming tinignan ang mga pwedeng ibinta o kaya itatapon. Nang napansin ko ang kulay puti na bisteda. Napaka-elegante niyang tignan. "Ang ganda-ganda naman yan, Tay. Simple lang pero parang eleganteng tignan," wika pa ng kapatid ko na si Sheena. "Pwedeng akin na lang?" tanong pa niya sakin. "Sorry ka, mas nauna ako sa'yo. Maitabi ko nga ito, para magamit," sabi ko pa. Natawa na lamang si Sheena dahil sa sinabi ko. Isang buong araw kami naging abala sa pag-aayos ng mga damit para bukas, ay muli kong ipakita sa mga viewers ko ang mga bago at magagandang mga damit. Kinabukasan nga ng tanghali ay muli akong nag-livestream. Tulad nga ng inaasahan ko ay isa-isa nang nagsipag-view ang iba ko pang mga followers at friends sa Facebook. "Hello mga online suki ko, may mga bago tayong mga damit dito. Sa may mga gusto, pamay na lang kayo," sabi ko pa. Bigla akong natigilan nang may isa ang nag-comment mula sa livestream ko. "Ma'am, ano po ba yung nakikita ko sa gilid ng bintana nyo?" Nagtatakang tanong pa nito sa akin na siyang pinagtataka ko. "Ang alin po?" Nagtatakang tanong ko pa sa isa kong viewer sabay lingon mula sa may bintana. "Guys, may napapansin ba kayong tao na nakatayo sa may bintana?" Tanong pa ng isa pang viewers ko. "Ano ba kayo, wala naman akong nakikitang tao sa gilid ng bintana ah," natatawang wika ko pa sa kanila. "Hala baka multo yan, di siya gumagalaw," komento pa ng isa. Napuno ng nakakatakot na komento ang livestream ko. Kaya mabilis ko silang sinita. "Ano ba kayo? Walang multo at hindi totoo ang multo na iyan," sabi ko pa sa kanila. "Di lang po ako ang nakakita sa multo ma'am mula sa may bintana, marami po kami," sagot pa ng isang viewers. Kahit ako ay nakaramdam na ng takot. Pero para patunayan sa mga viewers ko na walang multo ay lakas loob akong lumingon sa may bintana, pero wala talaga akong nakikita na multo. "Hino good time nyo lang ata ako eh. Sige na hanggang dito na lang muna ako, i-post ko na lang ang mga damit sa Facebook ko, then message na lang kayo kung may napili na kayo. Maraming salamat po sa time nyo," sabi ko pasabay patay ng livestream mula sa Facebook. Muli kong binasa ng isa-isa ang mga comments nila. Muli akong nakaramdam ng takot nang napansin ko na parihas sila ng komento. "Babaeng nakaputing bisteda at may mahabang buhok," sabi ko pa nang mabasa ang iba pang commentors. Muli akong nakaramdam ng antok, kaya muli akong nahiga sa sofa. Sa isang tindahan ay ang paglabas ng isang babae, nakabisteda itong kulay puti at masaya itong naglakad sa kalsada nang bigla itong sinagasaan ng sasakyan. Nabundol ang babae habang dilat ang mga mata nito na bumagsak sa semento ng kalsada. Nahindik ako sa nakikita nang napansin kong nakatingin ang babae sa akin habang wala na itong buhay. Napabalikwas ako ng bangon habang pawis na pawis ang buo kong katawan. Napatingin ako sa wall clock, mag-alas 5 na pala sa hapon. Mabilis akong napatayo at hinanap sila Sheena at ang anak ko na si Jemboy. Naabutan ko silang magkayakap na natutulog sa kama ni Jemboy. Kaya nagdesisyon na lang akong magtungo sa kusina at para magsimula ng magluto. Muli kong naalala ang napaginipan ko, talagang natatakot ako sa hitsura ng babae habang puno ang mukha nito sa dugo. Napailing pa ako habang naghihiwa ng sebuyas. Kinabukasan, muli akong nag-livestream sa Facebook, halos mag-1 oras na din ako sa pag-livestream nang biglang may nag-comments na may dumaan daw na babaeng nakaputi mula sa likuran ko. Nakakatakot daw ang hitsura ng babae.
Kahit ako ay nararamdaman ko iyon, dahil biglang nanlalamig ang buo kong katawan at tumataas na rin ang mga balahibo ko sa braso. Napatayo na lang ako nang may humila sa upuan ko. Si sino ka? Lakas loob ko pang tanong. Pero walang sumagot. Napatingin ako kina Sheena. Anong nangyari ate? Nagtatakang tanong pa niya sakin. May humila sa upuan ko Sheena, natatakot ko pang sagot sa kanya. Nagpatay sindi ang mga ilaw at tumalsik ang upuan na inupuan ko kanina. Napasigaw naman si Sheena habang yakap-yakap ng mahigpit si Jemboy. Tumakbo na kayo sa labas Sheena, sigaw ko pa sa kanya. Tumanggo lamang si Sheena at nagtatakbo papunta sa pintuan habang kalong niya si Jemboy. Nang sinubukan na niyang buksan ang pintuan ay hindi na niya ito mabuksan pa. Ate ayaw niyang mabuksan, sigaw pa niya. Kaya mabilis akong nagtatakbo para sana tulungan si Sheena, bigla akong natigilan nang nakita ko ang puting damit na lumutang sa ere. Nang laki ang aking mga mata sa nakita. Doon ko naalala ang napaginipan ko ang tungkol sa nasaksihan kong pagsagasa ng isang babae sa kalsada. Ikaw, bakit ka nang mumulto sa amin? Ano ang kasalanan namin sa'yo? Sigaw ko pang tanong. Walang akong narinig na kahit na anong tugon, kaya kumapang na lang ako para makalapit kina Sheena. Nang nakita ko ang dalawang pares ng paa, dahan-dahan akong napatingala. Doon ko nakita ang kabuuan nito. Mahaba ang buhok nito at madumi ang suot na bisteda. Ang isa sa kinatatakutan ko ay ang mata nito na puro kulay puti. Nakadilat itong nakatitig sakin, habang tumutulo ang dugo nito papunta sa aking mukha. Wala na akong nagawa pa kaya nagsisigaw na lang ako sa takot. Nang bigla na lang bumukas ang pintuan, tumambad si Albert at si Jake. Mabilis nilang inilabas sila Sheena at Jemboy, habang ako ay nakadapa pa rin at walang tigil sa pagsisigaw. Mahal tayo na, sigaw pa ni Albert. Muli akong napatingala, dun ko nakita si Albert habang pilit niya akong hinihila. Kaya mabilis akong napabangon mula sa pagkadapa. Napayakap pa ako dala sa matinding takot. Mas lalo pa nagpatay sindi ang mga ilaw sa sala at sa ibang kwarto. Sabay pa kaming tumakbo ni Albert palabas ng bahay. Napayuko pa kami ng may tumalsik na gamit. Hanggang sa natigil na rin iyon sa pagpatay sindi nang nakalabas na kaming lahat, napaigtad pa kami ng malakas na nagsirado ang pinto. Dun ko naalala ang babaeng nakabistede na kulay puti sa may factory. Kaya ikinuwinto ko sa kanila ang nakita ko sa factory. Baka ang damit na iyon ang binabantayan ng multo ate, suggestion pa ni Jake. Di na nga kami pumasok pa sa bahay namin at doon na lang kami kina mama matulog. Ayaw ko din bumalik pa sa bahay na iyon dahil na-trauma na ako. Muli kaming lumipat sa ibang paupuhang bahay at tumigil na rin po ako sa pagbibinta ng ukay-ukay nang na-realize ko na di pala safe ang second-hand na damit. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito Mr. Joe, sana po nagustuhan ng mga listeners ninyo ang kwento na ito. Maraming salamat po at magandang gabi.